Kumpiyansa po ang mga sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na makakakuha sila ng maraming boto para may akyat na sa Senado ang reklamo laban sa bise. 1/3 o mahigit 100 boto lang ang kinakailangan sa Kamara para umusad ang impeachment. Pero ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kumpiyansa siyang kaya nilang makakuha ng mahigit 200 boto. Nakitaan ng probable cause ng House Justice Committee para ma-impeach ang vice-presidente. Pagbobotohan pa lang sa komite ngayong araw kung itatransmit sa plenaryo ang consolidated na reklamo laban sa vice-presidente. Sa iba pang balita, posibleng mag-convene kaagad ang Senado bilang impeachment court. Ngayong buwan po yan kung may aakyat agad ng Kamara ang reklamo laban sa vice-presidente. Ayon po kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, posibleng masimulan agad ang impeachment trial ngayong Mayo kung lulusot agad sa Kamara ang impeachment sa botohan ngayong araw. Oras na matanggap ang articles of impeachment, 3 linggo daw ang kakailanganin ng Senado para makapaghanda. Una nang tiniyak ni Senate President Tito Soto na walang mangyayaring delay sa impeachment. Ang paliwanag po nila dito, hindi naman po ibig sabihin pagka nag-convene ay simula agad ng trial. Most probably ang inaay po nilang date last week of June daw. Posibleng masimulan. Last week of May or early June. Yan, last week of May or early June daw po masisimulan. Ito nga pong trial sa impeachment po ni VP Sara Duterte. Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, kaya naman daw ipaliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung bakit umabot pa sa punto na nakapagbitaw ng ilang pahayag ang bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa asawa nito at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang nga po sa pagbabanta daw ni VP Sara kina PBBM sa isinusulong ngayon na basihan ng impeachment complaints laban sa bise. Pero ayon sa isa sa abogado niya na si Attorney Michael Powa, iisa-isahin nila itong ipaliwanag oras na umabot sa Senado ang impeachment complaint. Nilinaw rin po ni Attorney Powa na hindi pondo ng OVP ang pinambabayad ng bise sa 16 na abogado nito para sa impeachment. These are things kasi that we will have to contextualize and also explain sa taong bayan through the trial. So kung meron kaming, kumbaga, may mga ilalabas din kami na ebidensya ukol dyan, marahil kung paano umabot sa ganyang hagtong no, yung kanyang mga pahayag. So iisa-isahin po natin yan para maipaliwanag. Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Sa iba pang balita, binaligtad ng Korte Suprema ang desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sibakin sa serbisyo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. July 2018, ang alisin nga po ni Duterte sa pwesto si Carandang dahil sa alegasyon ng umano'y katiwalian. Inalis niya sa pwesto matapos isapubliko noon ni Carandang ang umano'y mga questionableng bank records nang hindi nga po maipaliwanag na yaman ng dating Pangulong Duterte. Kinatigan ng korte ang petisyong ito ni Carandang. Iginiit nitong walang kapangyarihan ng dating Pangulo o ang Pangulo laban sa Deputy Ombudsman kaya pinawalang bisa ang utos ni Duterte. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.